sako na lang yung ano namin, yelo. Grabe ang init, sobra. Tingnan nyo yung araw. Sobrang init. Hindi madali magbenta ng yelo, guys. Minsan nakakita tayo ng ano, bangayan sa customer. Kasi nga, yelo nga ito eh. Siyempre, habang tumatakbo, nalulusaw. Na ano, nababawasan. Yung customer naman hindi matanggap na natutunaw. Akala nila bato. Ang hirap nila intindihin at mahirap ipaintindi talaga. Ewan ko kung bakit ganon. Kaya madaling salita, hindi na kami nagbibigay kasi una wala na kayong pang-abono. Ay. Pangalawa, nakatikim pa kami ng ano, mga salita na hindi naman dapat na ipagsasabi sa amin dahil sinisikap naman namin magbigay ng yelo para lang masuportahan sila kahit hirap ng yelo ngayon sa totoo. Sobrang hirap ngayon. Pero lagi kami nakakatikim. Nakakatikim ng ano, para bang hindi sila negosyante rin. Na hindi sila marunong umintindi. Yun ang hirap talaga sa mga Pinoy. Ewan ko ba. Eh ngayon, no choice kami kasi wala kayong pang-abono. Iuwi namin yung yelo namin. Eh, sawa naman ng Diyos, may kukuha naman ng iba. Hindi namin pagpipilitan yung yelo namin sa kanila. Kahit customer namin sila kasi mareklamo sila, hindi na kami sumasagot kasi mahaba pa ang question. Kay hideout tayo, tol. Kaya ang gagawin namin is aalis na lang kami, lilipat kami doon sa aming ibang customer. Katulad nito, ewan ko kung bukas na ito, pero alam ko bukas na ito eh. Hindi ko lang alam kung kukuha. Akyatin mo muna, Kil, kung kukuha sila ng yelo para hindi na sila maano mamaya. Ayan, aakyat na po si Michael, yung pamangkin kong masikap. Ay nako guys, hindi talaga ano, kahit ako na-realize ko na ang hirap talaga mag-ikot ng yelo ngayon sa panahon na to, tag-init. Tapos kami pa yung makakatikim ng galit, reklamo. Hindi naman talaga guys maiwasan dahil yelo tinatakbo namin yan sa sobrang init. Ito napatunaw ng patunaw. Kaya grabe, may isa kaming customer kanina na todo ang reklamo. Kukuha daw. Ayun, buti na lang may kalahati pa tayo, mauubos din yan. Kaya ayun, ang ginawa namin, inalisan na lang namin para hindi kami magka-problema. Tapos ganito pa guys, pumunta kami sa kabilang pwesto, yung isang tindahan. Sa kanya pala yun, hindi ko alam. Eh ngayon sabi ng tindera, hindi nyo ba nabigyan doon sa kabila? Sabi po namin, hindi, kasi nagre-reklamo siya sa isang sako namin na ano, na tunaw na. Eh wala naman kami pangdagdag. Wala talaga kami pandagdag kasi talagang tama lang talaga yung yelo namin. Kaya ang ginawa namin, hindi namin siya diniliberan. Umalis na lang kami dahil naawa na ako sa kasama ko eh. Basang-basa na yung likod, ayaw pa ipabuhos yung yelo. Panay pa lang siya, dada ng dada. Wala siyang ginawa kundi magdada. Kaya ang ginawa ko, ang sinabi ko, ibalik mo yung yelo sa sidecar nang makaalis na tayo. Kaya ayun, nagalit siya. Pumunta kami sa kabilang pwesto niya. Akala ko rin hindi siya kukuha kasi tumawag siya doon at gusto niya akong kausapin pero hindi ako nakipag-usap sa kanya. Basta ang rason ko lang, wala kaming pandagdag kaya hindi namin tinuloy yung yelo na ibagsak sa kanya. Pero dito sa kabilang tindahan niya, kasi nga sa hirap ng yelo ngayon, kumuha pa din ng yelo sa amin. 2 sako, nagpapabagsak pa din ng 2 sako. Kaya nagreklamo, kisa yung anak ko daw galit na galit. Tapos sabi magbibigay sila ng mga message sa anak ko o yung mga mini message ng anak ko ibibigay daw sa akin. Eh wala naman silang proof. Hinintay ko lang na i-forward nila yung
galit ng anak ko dahil nag-detect daw yung anak ko. Wala naman silang mai-forward, kaya hindi po ako nag-ano sa anak ko. Kaya ayan, hanggang dito na lang ang aking vlog ngayon. Thank you. Guys, kasi kami ay gutom na. Kakain muna kami dyan sa kantin na yan. Kakain muna kami dahil hindi, grabe, wala pa kaming almusal. Kaya guys, halika, kain tayo. Ayan guys, yung pagkain namin. Kain muna kami kasi gutom na kami. Yan, kasama ko.